babasahin mo yung mga counter affidavit at ebidensya ng sinasubmit ng kanyang mga tauhan ay lumalabas na kasabwat po siya sa kanilang ginagawa sapagkat Immediate supervisor ng 5 tauhan ng Manila Police District na pumasok sa isang computer shop sa Maynila, iniimbestigahan na rin ng Internal Affairs Service. Pagka nabigyan ng ayuda, pwede natin babaan yung bigas kahit papano para makabawi yung mga customer. Yung DTI sa pakikipagtulungan sa DILG, talagang hinahango na nila yan mula sa mga local government units. Kasi doon ang gagaling yan eh. Ngayon medyo mas mabagal dahil nga mas marami pala nitong mga to ang walang mga permit. Sari-sari stores na nagtitinda ng bigas na pasok sa itinakdang price cap, nananawagan na bilisan ng pamamahagi ng tulong sa kanila. The OVP will respond to the AOM and provide any information or additional documentation as may be necessary. Audit observation ng Commission on Audit sa Office of the Vice President sa Confidential Funds, kinikilala ni Vice President Sara Duterte. House political party leaders nagdesisyong i-reallocate ang confidential at intelligence funds. A provocation na ba yun sa kanila? Ano ba ang provocation? Yung paglalagay ng barrier o ang pagtatanggal ng illegal na harang? Defense Secretary Gilberto Teodoro pinabulaanan ang paratang ng China na gustong magsimula ng gulo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Iniimbestigahan na rin ng PNP Internal Affairs Service ang immediate supervisor ng 5 pulis na iligal na pumasok sa isang computer shop sa Maynila noong July 7. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Inspector General Attorney Alfegar Triambulo, inamin ng mga pulis na alam ng kanilang immediate supervisor na papasukin nila ang computer shop kahit wala silang bit-bit na search warrant. Ito ang balita ni Lea Ilagan, exclusive. Kung babasahin mo yung mga counter affidavit at ebidensya ng sinasubmit ng kanyang mga tauhan ay lumalabas na kasabwat po siya sa kanilang ginagawa sapagkat kahit alam niya na walang search warrant, siya po ay pumayag na at siya ay nag-utos na pasukin po yung establishmento na yun. May basbas umano ng immediate supervisor ng 5 tauhan ng Manila Police District ang iligal na operasyon ng mga ito noong July 7. Ayon kay Internal Affairs Service Inspector General Attorney Alfegar Triambulo, alam ni Captain Rufino Casagan ang gagawing pagpasok ng mga pulis sa computer shop sa Sampaloc, Manila nang walang bit-bit na search warrant. Doon sa mga sinasubmit ng dokumento ng mga responding police officer, binanggit po nila dito na ang kanilang ginagawa ay pinapaalam at alam nung opisyal po nito na si Captain Casagan. At ayon sa kanila, sila po ay pinapayagan kahit na dapat na bago pasukin po yung establishmento, kung yan po ay operasyon, nag-operate ng gambling yung computer shop, dapat po sila po ay mag-secure ng warrant sapagkat ay mula pa noong September 7 sila po ay nag-surveillance. Bunsod nito, ipinag-utos na ni Attorney Triambulo na imbestigahan si Captain Casagan. Yung kanilang immediate supervisor na si Captain Rufino Casagan. Kaya nandito po yung deputy ng Investigation and Intelligence Division ng Internal Affairs Service para gumagawa ng fact findings investigation laban dito sa kapitan na to.
Tinanggal na sa serbisyo ang 5 pulis na sangkot sa pagpasok sa computer shop dahil sa kasong serious irregularities in the performance of duty, grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. September 13, 2023, pinirmahan ni National Capital Region Police Office Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates ang rekomendasyon ng IAS na dismissal from the service laban sa mga ito. Dahil sa kanilang mga ginagawa na serious na mga opensa, sila po ayon sa rules ng NAPOLCOM, sila po ay tanggalan po ng mga benepisyo. Sila po ay hindi na pwedeng magserbisyo kahit anong tanggapan ng gobyerno. At automatic po yung kanilang eligibility na requirement din para ikaw ay maging permanenteng empleyado sa gobyerno ay automatic na revoke. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang puwang sa gobyerno ang korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang pangunahan ang panunumpa ng newly promoted na star rank officers ng Philippine National Police sa Malacanang kanina. Ayon sa Pangulo, dapat gawing prioridad ng mga opisyal ang direktang pakipag-ugnayan at kooperasyon sa mga komunidad. Kailangan din anyang mapanatili ang zero tolerance policy sa korupsyon at pang-aabuso sa karapatang pantao. Sa bagong Pilipinas na ating itinataguyod, walang puwang para sa hanay ng ating kapulisan ang korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan at iba pang katiwalian ng mga ilegal na gawain. Isa ng ganap na batas ang panukalang trabaho para sa bayan matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kanina. Ito ay inaasahang makatutulong pang magkaroon ng maayos na trabaho ang mga Pilipino at tulungang makabangon o bumangon ang mga maliliit na negosyo mula sa naging epekto ng pandemya. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I therefore direct the Council and all concerned government agencies to fast-track the issuance of the implementing rules and regulations of the law so that our workers and stakeholders can immediately benefit from it. Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbalangkas sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng Trabaho para sa Bayan Act. Ang bagong batasan tututok sa pagpapabuti sa kalagayan ng mga manggagawang Pilipino upang sila ay maging competitive at agad na makakuha ng trabaho sa pamamagitan ng mga pagsasanay at pagkuha ng mga bagong kaalaman. Maging ang mga may-ari ng negosyo ay makikinabang dito. Under this law, we will also incentivize employers, industry stakeholders, and private partners who will facilitate skills development, technology transfer, and knowledge sharing amongst our businesses and our workers. Lilikhain rin nito ang trabaho para sa Interagency Council na pamumunuan ng Director General ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ito ang babalangkas sa master plan ukol sa employment generation at recovery. Ayon kay Pangulong Marcos, inaasahang re-resolbahin ng bagong batas na ito ang problema sa kawalan ng trabaho, skills mismatch at underemployment. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanawagan ng ilang sari-sari store owners sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na mabigyan na sila ng ayuda matapos ang ilang linggong pagkalugi bunsod ng pagsunod sa price cap. Patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD at Department of Trade and Industry para sa listahan ng mga benepisyaryo at mga magpapatunay na sila ay sari-sari stores na nagbebenta ng bigas. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. 52, naging 45 yung sinabi sa amin. So ngayon, nung naubos yung stock namin,
Hindi na namin niya kaya. Kasi ito, hindi namin talaga kayang ang taas kasi ng puhunan. Ilang linggo ng lugi sa pagtitinda ng bigas si Nanay Lourdes Hapson dahil sa pinatutupad na price ceiling sa bansa. Nasa 1,200 ang puhunan niya sa kada kaban ng well-milled rice noon na ibinibenta ng 50 pesos per kilo. Ngunit kinailangan nilang sumunod sa gobyerno at ibenta ito ng halagang 45 pesos per kilo. At dahil mura, 2 araw lang ang tinagal ng tinda niyang well-milled at regular milled rice at hindi na sila kumuha pa ng stocks. Si Nanay Maribel Tolentino din na 7 taon na nagtitinda ng bigas sa Quezon City, inabot na ng 1 buwan ang ibinibenta niyang well-milled rice pero hindi ito nabibili dahil madilaw at may mabaong amoy. Siyempre nakakatakot din kahit malugi, wag lang magmulta. Kasama sa multa, walang ayuda. Sa ngayon, hindi na kaya ni Aling Lourdes at Maribel na pasanin pa ang nawawalang kita dala ng umiiral na price cap. Kaya panawagan nilang dalawa, mabigyan na sila ng ayuda ng pamahalaan sa lalong madaling panahon. Ayon naman sa Department of Social Welfare and Development, nasa 2,000 sari-sari stores na nagtitinda ng murang bigas ang napagkuluban na ng ayuda mula na magsimula ang distribusyon noong Lunes. Medyo mabagal pa sa ngayon ang pagtukoy ng Department of Trade and Industry sa mga recipient dahil karamihan ay walang business permit. Yung DTI sa pakikipagtulungan sa DILG, talagang hinahango na nila yan mula sa mga local government units. Kasi doon nanggagaling yan eh. Ngayon medyo mas mabagal dahil nga mas marami pala nitong mga to ang walang mga permit. Walang business permit. But not necessarily illegal sila. Yung ginagawa ng DTI ngayon, hahanguin lahat yon at yun ng DILG, i-verify pa isa-isa. Sisilipin mo kung meron talagang bigas or wala. Sa ngayon ay nasa 100 milyong piso na ang naipamahaging ayuda sa nasa 7,000 rice retailers. Ngunit inaasahang madaragdagan pa ito sa mga susunod na araw. Sakali namang mabigyan ng ayuda ang mga sari-sari store owners na apektado ng price ceiling, maaari muli sila magtinda ng bigas na nagkakahalaga ng 40 to 45 pesos per kilo. Kung bibigyan kami, bubuhos ko talaga sa bigas na mababa ang ko. Yun po talaga ang priority namin ngayon. Ibabalik namin yung 45. Bibigay namin yun. Hindi pupunan natin dito o kung sino yung halimbawa o sino yung nag-iikaw, mabigyan natin ng bigas, halimbawa kahit 1 kilo. Pagka nabigyan ng ayuda, pwede natin babaan yung bigas kahit papano para makabawi yung mga customer. Patuloy naman na nakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry sa DSWD at mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng listahan ng mga benepisyaryo na makakatanggap ng ayuda. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tumindi pa ang pag-iral ng El Nino sa Dagat Pasipiko base sa pinakahuling datos mula sa Pag-asa. May mga lugar naman sa bansa na nakaranas ng pagkabawas ng ulan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Base sa monitoring ng Pag-asa, nandito na tayo sa tinatawag na moderate na El Nino event. Mataas po yung probability na posibleng maging moderate to strong ito in the coming months. Patuloy ang pag-init ng silangan at gitnang bahagi ng Dagat Pasipiko. Ayon sa Pag-asa, sa mga susunod na buwan ay posibleng lalo pang tumindi ang pag-iral ng El Nino. Bilang epekto sa Pilipinas, nakapagtala ang ahensya ng pagkabawas sa karaniwang dami ng pag-ulan sa ilang lugar sa Mindanao. Ibig sabihin po, may mga reduction siya sa tubig ulan of around 21 to 60% reduction since po. Ayon sa Pag-asa, ang mas matinding epekto ng El Nino ay mararanasan sa bansa sa tag-araw kung saan mahigit sa kalahati ng lugar sa Pilipinas ay malaki ang pagkabawas ng pag-ulan. Meron lang po siyang kabawasan sa tubig ulan, hindi po nangangahulugang walang ulan ang mga nasabing lugar na mararanasan until March 2024. Mas mainit na panahon din ang posibleng maranasan sa Tag-Araw. Yun po yung ating inaasahan na pagdating po ng dry season and warm next year, isa po siya na possible na isa sa pinakamainit na taon na mararanasan natin. Pinaghahandaan na ngayon ng pamahalaan ang mga sektor na pangunahing maapektuhan. Kasama na dito ang supply ng pagkain, tubig at kuryente, maging ang kalusugan at kaligtasan ng publiko. Pero bago matapos ang 2023, ay may mga bagyo pang posibleng pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Sugatan ng dalawang magkaangkas sa motorsiklo matapos mahagip na sports utility vehicle o SUV sa Tagbilaran City, Bohol. Sumemplang naman ang isang motorcycle rider sa Butuan City matapos makasagasa ng aso na biglang tumawid sa kalsada. Ito ang balita ni Lucilio Ren. Ikaw, Raisa. Makay ka bangga, iro lang. Isa din lang sa nito po? Matawad lang, sir. Magkadagdag ko yung sugod. Dito lang, sir. Diya po, sir, dire. Dira na. Diya ka sugod. Ang biglaang pagsulpot ng isang aso sa gitna ng kalsada ang itinuturong dahilan ng pagkakasemplang ng motorcycle rider na ito sa Balbarino Highway, Barangay Holy Redeemer, Butuan City, pasado alas 11 kagabi. Hindi na nagawang mailagan ng aso kaya nabangga niya ito. Kinilala ang naaksidenteng rider na si Reynaldo Delfin, 26 years old, na nagtamo ng mga gasgas sa kaliwang balikat, paa at kanang daliri ng paa. Kasalukuyang nag-iikot sa lugar ang rescue team nang madatnan ng aksidente, kaya kaagad na pinuntahan ng grupo ang sugatang rider para malapatan ito ng paunang lunas. Okay, mga gamit or dressing. Tapos, sir, ang kuan mo kibali, pagkatumba nimo, sa may nagibati nimo. Wala man, sir, ang kanira mong diri na, sir. Kanara na kuan, nakuban na ang ulaw, magunan na. Okay, helmet ng bugbo. Helmet ano? Ako i-dressing ha. Huwag ka mag-isang ginawa. Wala man, sir. Pagkira mo ko, sir. Papauwi na sana si Delfin sa kanilang tahanan galing sa trabaho nito. Wala ko kabantay ba nga kuhan ng ero ni tabok ra og kuhan kalit sugigdagan sa ero. Nabantayan akong ero na sa akong atubangan na banggaan na ako. Oto nga na kuhanan ko na tumba ko. Takilid raman ko na kuhan ra na pagkatumba sa motor na buyan ng motor. Moto nga kanin diri ara nga side ang nakon sa kuha pangosra. Diri ang pagkusog kayong dagan hinay raman. Matapos malapatan ng paunang lunas si Delfin, ay dinala ito sa Butuan Medical Center. Sumemplang naman ng isa pang motorsiklo matapos mahagip ng isang SUV sa J. Clarin Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, Bohol. Gasgas sa kaliwang kamay at kanang tuhod ang tinamo ng motorcycle rider na si Lyndon Adolinares, 24 anyos. Habang gasgas naman sa siko ang natamo ng angkas nito na si Almarie Rumorosa, 23 anyos. Nagkataon namang napadaan ng UNTV News and Rescue Team sa lugar, kaya kaagad na nilapatan ng paunang lunas ang dalawang biktima na kapwa tumangging magpadala sa ospital. Lucille Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisyal na binuksan ngayong araw na Metropolitan Manila Development Authority ang kanilang Motorcycle Riding Academy sa Pasig City. Mauunang sumalang sa training ang nasa 100 mga empleyado ng MMDA at sa susunod na buwan naman ay magsisimula ang pagsasanay ng iba pang interesadong mag-enroll sa Motorcycle Riding Academy. Ito ang balita ni JP Nunez. Yung mga iilan na walang disiplina, biglang sumisingit, liliko ka sa kanan, biglang o-overtake, bubusina pa. Naniniwala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na kulang lamang sa tamang edukasyon ang tinatawag na mga kamote rider, kaya may mga pagkakataon na nasasangkot sila sa mga aksidente sa kalsada. Ayon sa MMDA, nasa 20 mga motorcycle-related accident ang kanilang naitatala sa Metro Manila kada araw. At upang maturuan ang mga rider ng tamang kasanayan sa pagmamaneho ng motorsiklo, gayon din ang disiplina sa pagsunod sa mga batas trapiko, ngayong araw binuksan na ng MMDA ang kanilang Motorcycle Riding Academy sa Pasig City. Nasa 100 mga empleyado ng MMDA ang unang sasalang sa training at sa kalagitnaan naman ng Oktubre ay sisimulan ang pagsasanay sa iba pang mga interesadong pumasok sa Riding Academy.
Ngayon pa lamang po namin bubuksan yung online registration. Ang una po namin gagawin ay empleyado po muna namin para matest muna po namin, ma-i-adjust pa yung mga module natin, ma-critic nila para mas ma-improve pa na po natin, para pag-open po natin sa publiko ay mas refine na. Ang balak namin middle October, i-open na natin to. Libre ang buong training para sa lahat ng mga nais na mag-enroll. Kailangan lamang na magparehistro sa online form ang interesadong pumasok sa Motorcycle Academy na ilalabas ng MMDA sa mga susunod na araw. Ayon sa MMDA, batay sa kanilang module, tatagal ng 2 araw yung training para sa mga papasok dito sa Motorcycle Riding Academy. Nakapaloob na dyan yung theoretical at practical driving course. 100 mga rider naman ang magiging maximum na magte-training kada batch. Sa umaga po, may mag-classroom na 50 naman po yung nasa skills training. Sa hapon po magpapalit sila, tapos ganoon din po kinabukasan. Kapag natapos ang buong training, mayroong certificate na matatanggap ang mga trainee. Pero ayon sa MMDA, hindi pa ito maaaring magamit na requirements sa pagkuha ng driver's license dahil kinakailangan pang mai-accredit ang Motorcycle Riding Academy sa TESDA at sa Land Transportation Office. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents na ihahatid ni Jovic Bermas live mula United Kingdom. Magandang araw sa iyo, Jovic. Jovic, sa United Kingdom, gaano karaming refugees ang tinanggap ngayon 2023? Yes, Monica, magandang gabi. Ayon sa UK Immigration Statistics, umabot sa 97,390 refugees ang pumasok sa United Kingdom as of June 2023. 78,000 sa mga ito ang nag-apply ng asylum sa UK government. Ang may pinakamaraming nationals o refugee na pumasok sa UK ngayong taon ay ang mga Albanians na nasa 11,000 refugees. Sinundan ito ng mga Iranians, Albanians at ng Indian nationals. Alright, sige Jovic, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Tumakas mula sa Azerbaijani forces sa Nagorno-Karabakh region ang nasa 50 Armenians. Nakarating naman ang mga ito ng ligtas sa Armenian border. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. Maulan at walang masisilungan. Ganito inilarawan ng isang 54 na taong gulang na ina kasama ang kanyang anak at 3 apo matapos ang 2 araw na paglalakbay sakay ng truck patungo sa Kornitsor, border ng Armenia. Tumakas sila mula sa Aturk village sa rehiyon ng Karabakh kasama ang 48 Armenian mula sa Azerbaijani forces na umaatake ngayon sa kanilang lugar. Isa lamang ito sa maraming malalaking truck na dumating sa Kornitsor kahapon, September 26. Isang linggong naninirahan sa isang hotel basement ang mga tumakas habang naglalaban ang Azerbaijani at ang Karabakh separatist forces. Nakaalis sila nang muling buksan ang Lachin Corridor na nagduduktong sa rehiyon patungo ng Armenia. Ang Karabakh region ay isang disputed territory sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan kung saan maraming ethnic Armenian ang nakatira. Ray John Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na bumababa ang freshwater levels sa Mississippi River malapit sa New Orleans, Louisiana, USA dahil sa matinding init at kakulangan ng pag-ulan sa lugar. Kaya naman nanganganib mawala ang inuming tubig sa lungsod dahil sa posibleng pagpasok ng saltwater mula sa Gulf of Mexico. Kaya naman nagplano ang US Army Corps of Engineers o USAID na magpasok ng 36 million gallons ng fresh water araw-araw sa local water treatment facilities. Bukod dito, gumagawa din ng USAID ng isang underwater seal upang mapigilan o mapabagal ang pagpasok ng seawater sa ilog.
Naghain ng short-term budget proposal ang Senado ng United States o Estados Unidos upang maiwasan ang nalalapit na pagsasara ng gobyerno. Pinangangambahan ang magiging matinding epekto nito sa mga empleyado at pamilya ng gobyerno kung walang mapagkakasunduang batas. Ito ang balita ni Jeffrey Coz. This bipartisan CR is a temporary solution, a bridge towards cooperation and away from extremism. And it will allow us to keep working to fully fund the federal government and spare American families the pain of a shutdown. Gumawa ng pansamantalang solusyon ang US Senate upang maiwasan ang pinangangambahang government shutdown ng Estados Unidos na makakaapekto sa milyon-milyong empleyado at mga pamilya nito. Bago ang September 30 deadline, inendorso ni Democratic Senate Majority Chuck Schumer at Republican Minority Leader Mitch McConnell ang isang draft na magpapanatiling bukas sa gobyerno hanggang sa November 17. Maaari rin magbigay ng final approval sa short-term bill ang Senado sa mga darating na araw, subalit nahaharap ito sa posibleng pagsalungat ng mga Republicans na mas kontrolado ang Kongreso. Samantala, kung magkakaroon ng kasunduan, daang libong mga federal employees ang maaaring matanggal sa trabaho at mabawasan ang iba't ibang bahagi ng mga serbisyo ng gobyerno. Gayon din, ilang empleyado ang magpapatuloy sa trabaho ng walang bayad, katulad ng mga militar at iba pang mahalagang serbisyo ng bansa hanggang sa may maipasang batas. Jeffrey Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 100 ang namatay habang 150 rin ang sugatan sa sunog sa Nineveh, Iraq. Sumiklab ang apoy matapos magpaputok ng fireworks sa isang large event hall na pinagdarausan ng isang wedding ceremony. Base sa impormasyon, gawa ang gusali sa mga highly flammable construction materials, kaya mabilis itong natupok ng apoy. Agad naman rumesponde ang mga ambulansya at bombero sa pinangyarihan ng insidente. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa United Kingdom, ako si Joey Bermas. Magandang gabi. Agad sinagot ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro ang panibagong babala ng China na huwag umanong magsimula ng gulo matapos ang pagtatanggal ng boya sa Scarborough Shoal. Git ng kalihim, hindi Pilipinas kundi ang propaganda ng China ang nagsimula ng gulo sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Harleen Delgado. A provocation na ba yun sa kanila? Ano ba ang provocation? Yung paglalagay ng barrier o ang pagtatanggal ng illegal na harang? Nanindigan si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi Pilipinas ang nag-uudyok o pasimuno ng pagkakaroon ng gulo sa West Philippine Sea. Sagot ito sa babala ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na huwag na nating palalain pa ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Secretary Teodoro, tinanggal ang mga boya dahil mapanganib ito sa kaligtasan ng mga mangingisda, lalo na't common fishing ground ang Scarborough Shoal. Hindi naman tayo nag-i-steer ng trouble, hindi naman tayo ang kumukup-kup eh. Yan yung hindi nila maintindihan eh. Ang propaganda nila na ginagamit eh. Lalong-lalo na, ayan banta na yan. Ano ang reaksyon ng Pilipino? Diyan. Tatanungin ko. Siyempre, lalo tayong malalayo sa kanila. Bagaman hindi na ikinagugulat ng kalihim ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea, dapat pa rin anyang ituloy ng Pilipinas ang pagtutol dito at paninindigan sa mga teritoryo. Kami nagplaplano para sa mga contingencies, no? Pero liwanagin ko, ayaw ko ng gera or pakikipaglaban. Kung may maganda at prinsipyado at na usapan na pwede dito na sumasang-ayon sa batas ng Pilipinas at international law, yun ang dapat na solusyon.
Dagdag pa ng kalihim, dapat munang tingnan ng China ang sarili nito bago magsalita kasunod ng paratang na nagdudulot ng polusyon sa karagatan ang nakasadsad na barko na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ngayong araw, tinalakay na rin sa Senado ang panukalang budget para sa Department of Defense sa susunod na taon na abot sa 229 billion pesos. Dito nangako si Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na dadagdagan ng malaking pondo ang ahensya. Isang executive session ang ipinatawag ng senador para pag-usapan ang mga pangangailangan ng DND gaya ng mga makabagong kagamitan. We already discussed it on K-Caucus that we are going to allot a large chunk of additional funding for the AFP and the DND. Hindi po tayo pumayag na mabuli tayo, no, ng ating kapitbahay sa norte. Makinig man ang China o hindi, naniniwala sa Secretary Teodoro na dapat ituloy pa rin ng Pilipinas ang pagkikipag-usap sa China para maayos ang sigalot sa dalawang bansa. Pero patuloy rin anyang igigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Ilocos Norte ang isang nagpakilalang chief advisor ng Embahada ng India sa Pilipinas na si Prites Das. Ayon sa BI, maraming nabibiktima ang dayuhan sa iba't ibang modus at mayroon na itong arrest warrant sa Baguio City at may nakabinbing reklamo sa kanya sa Davao City. Nabatid na overstaying na ito at undesirable alien na rin sa bansa matapos ma-report ang mga ginawa nitong krimen. Dinala ito sa detention facility ng immigration sa Taguig City habang naghihintay ng deportation at isasama na rin sa blacklisted upang hindi na makapasok ulit sa bansa. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa plenary debates para sa panukalang pondo ng kanyang tanggapan at Department of Education sa susunod na taon. Gaya ng inaasahan, inulan ng tanong ng mga mambabatas ang sponsor ng budget ng OVP sa usapin ng confidential funds. Kinikilala naman ng Vice Presidente ang Audit Observation Memorandum o AOM ng Commission on Audit o COA kaugnay ng paggamit ng kontrobersyal na pondo noong 2022. Samantala, nagdesisyon naman ang political party leaders sa Kamara na i-reallocate ang confidential at intelligence funds o CIFs sa mga ahensyang pangunahing responsable sa intelligence at surveillance dahil sa tumitinding security threats sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Rosalie, lusot na ba sa plenaryo ng Kamara ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2024? June, lusot na sa plenaryo at sa loob lamang ng kulang 2 oras, tinapos na ng plenaryo ng Kamara ang pag-usisa sa 2.38 billion pesos na halaga ng panukalang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte para sa taong 2024. Gaya nga na inaasahan, binusisi ng mga kongresista ang kontrobersyal na 125 million pesos na pondo para sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte nang isagawa ang plenary debates para sa 2024 proposed budget ng tanggapan. Tinanong kung ginastos nga ba ng Office of the Vice President ang kontrobersyal na milyong-milyong pisong pondo sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022. Bagay na itinanggi ng budget sponsor na si Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora. Ayon sa mambabatas, sa loob ng 19 na araw, isinagawa ang implementasyon ng mga proyekto at programa kung saan ginamit ang 125 million pesos na halaga ng confidential funds. To say that the Office of the Vice President spent the confidential fund in 11 days, the office submits its stand that it is inaccurate, Mr. Speaker, Your Honor. The report of COA, which is the basis of the report of COA for the utilization of the fund, starts from December 20 to 31, and that is 11 days. However, Mr. Speaker, Your Honor, the implementation
of the programs started on the day that the SARO was released, in December 13 of 2022, which means immediately after the release of SARO, the implementation has already started. Samantala, bagamat binanggit na ng Commission on Audit o COA sa plenaryo na nagpadala na ito ng Audit Observation Memorandum o AOM para sa OVP, ang initial observation ng Komisyon sa paggamit ng pondo, ipinahayag naman ng tanggapan na wala pa itong natanggap. Gayunman, kinikilala ng OVP ang nabanggit na AOM. As to the AOM on 2022 for the confidential fund expense, the OVP has, as we speak, the OVP has not received any AOM from COA. And in case there is an AOM to be issued by COA, the OVP will respond to the AOM and provide any information or additional documentation as may be necessary. Ipinauubaya naman ng OVP sa Kongreso kung aaprubahan nito ang 500 million pesos na request na confidential funds para sa susunod na taon. So walang magiging violent reaction pag tinanggal, halimbawa yung 500 na confidential funds sa Office of the Vice President. Can you still pursue the implementation of these programs and events without this confidential fund? The Office of the Vice President can only propose on how they will do the job. And as of this time, with the development of what the Honorable colleague has mentioned, the Office of the Vice President, again, would submit to the wisdom of Congress. Samantala, nagdesisyon ng mga leader ng political parties sa House of Representatives na i-reallocate ang Confidential and Intelligence Funds o CIF sa mga ahensyang pangunahing responsibilidad ay ang surveillance at intelligence. Kabilang ang National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa isang pahayag, itinuturing ng seryosong concern ng House political party leaders ang ginawang paglalagay ng China Coast Guard ng floating barriers sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Kinikilala rin ng mga ito ang tumitinding security threat sa West Philippine Sea at pangangailangang i-secure ang mga top official. Kaya mas mainam na suportahan at pondohan ang mga naturang ahensya upang matugunan ng banta sa seguridad at maprotektahan ang territorial waters ng bansa. Gayon din ang matiyak ang karapatan at access ng mga Pilipinong mangingisda sa traditional fishing grounds. Binibigyang diin din ang desisyon na pangangailangang mabigyan ng kasiguraduhan na nakalinya sa national priorities at urgency needs ng mga mamamayan ang resource allocation. Kabilang sa mga lumagda para sa reallocation ng pondo ang mga leader ng National People's Coalition, Lakas Christian Muslim Democrats, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan at iba pa. Hinihintay naman ng Makabayan Bloc ang dagdag na impormasyon mula sa House leadership kaugnay ng issue. Gayunman, nananatili ang posisyon nitong i-abolish ang confidential funds at bawasan ang intelligence funds. June, suportado naman nito ang paglilipat ng pondo ng Makabayan Bloc. Suportado nito yung paglilipat ng pondo para tugunan nga yung external threats, partikular na yung agresibong hakbang ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero anila, dapat hindi confidential in nature yung pondong ililipat sa mga ahensyang nabanggit. June? Base doon sa pagdinig kanina doon sa plenaryo dyan sa Kamara, Rosalie, alabas ba talaga na kung sakasakaling hindi nga pagbigyan ng mga mambabatas yung hinihinging confidential fund ng Office of the Vice President, ibig sabihin ay tatanggapin ito ng buong puso ng opisina? O ang laging sagot ng budget sponsor ng tanggapan ng OVP maging ng DepEd ipinauubaya na ng OVP sa wisdom ng Kongreso yung pag-aproba sa confidential funds o hindi pag-aproba. Meron nga tayo nakitang ulat kanina na kung nga nagkasundo na yung mga leaders ng mga political parties sa House leadership, posible na yung pondo yung confidential funds ng Office of the Vice President, ganun din ng DepEd para sa 2024, doon kukunin ang pondo at mai-realign doon sa mga ahensya ng pamahalaan na partikular na responsibilidad nga ay intelligence at surveillance. Pero syempre kukuha pa tayo ng kumpirmasyon dyan dahil
Ang OVP budget proposal for confidential funds sa taong 2024 ay nasa 500 million pesos, samantalang ang Department of Education naman ay nasa 150 million pesos. Sa kabuuang 2024 proposed budget, nasa 10 billion pesos, lagpas sa 10 billion pesos ang confidential at intelligence funds na pinapanukala ng administrasyong ito para sa taong 2024. June? Alright, maraming salamat, Rosalicos. Nagpahayag na rin ang Senado ng kahandaang i-reallocate ang confidential at intelligence funds o CIF ng ilang ahensya ng gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na napagkasunduan nilang ilipat ang CIF mula sa civilian agencies na hindi naman kailangan ang naturang pondo papunta sa intelligence community gaya ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. Nang matanong kung kasama rito ang hinihiling na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, sagot ni Senador Zubiri, kanilang susuriin ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Ayon naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, posibleng maglagay ng probisyon sa 2024 national budget na maghihigpit ng requirements para sa mga ahensyang humihingi ng CIF. Ayoko magsalita ng numero, but probably yung mga civilian authorities. We have been warning different agencies of the government, departments, not to ask for it. Otherwise, we will scrutinize. Maaari din ilagay sa provision ng ating ipapasang budget for 2024, yung ilang provision na maaaring dagdagan yung mga hinihingi at talagang pahirapan pa masiguro na merong transparency, higit sa lahat accountability dito sa mga confidential funds. Nagsalita na si Philippine National Police Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia, sa mga akusasyon ni dating PNP Chief Rodolfo Asurin Jr. kaugnay sa nabalitang umano'y deportasyon nito mula sa bansang Canada. Ayon kay General Sermonia, walang dahilan para magpakalat siya ng mga impormasyon laban kay Asurin. Ito ang balita ni Lea Ilagan. There is no reason for me to do what I am being accused of. Magbista po kami, bilas ko po siya, ang kasiraan niya ay kasiraan ng buong pamilya. Idinipensa ng Philippine National Police Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia ang kanyang sarili mula sa mga akusasyon sa kanya ng kanyang mista at bilas na si dating PNP Chief Police General Rodolfo Asurin Jr. Batay sa inilabas na pahayag kasi ni Asurin, tahasan itong inaakusahan si Sermonia ng umano'y pagpapakalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa sinasabing deportation sa kanya. Sa isang mensahe na ipinadala ni Asurin sa mga mamamahayag, sinabi nito na posibleng si Sermonia din ang nagsabi ng mga kasinungalingan sa Canadian immigration para siya ay ma-deport. Ayon kay General Sermonia, walang dahilan para magpakalat siya ng maling impormasyon laban kay Asurin, gaya ng mga binanggit nito sa kanyang mensahe na ipinadala sa ilang mamamahayag. Sinabi pa nito na abala siya sa kanyang trabaho bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng PNP kaya't wala siyang panahon sa mga ibinibintang ng kanyang bilas. I am very busy with my duties as the Deputy Chief PNP for Administration, particularly the Transparency and Integrity Program of the Philippine National Police to boost the morale and welfare of the PNP and regain the trust and confidence of the public after the spate of operational lapses that placed the PNP in disrepute. Blanco rin umano siya kung bakit siya ang itinuturo ni Asurin, gayong sinoportahan naman niya ang pamumuno nito sa PNP. Actually, nung nag-APC po ako, ay full support po ang binigay ko. Sobrang busy ko sa Visayas noon. Inikot ko ang buong Visayas. In 2 weeks time, naikot ko lahat ng mga regions, lahat ng probinsya to support him. Especially yung campaign against illegal drugs, yung aming LCAC programs, at mga programa ng ating dating Chief PNP. Nung naibalik po ako dito as the Deputy Chief PNP, ay lahat po ng programa niya ay sinuportahan po natin.
And sabi ko nga lagi, kung may guidance siya, may uutos siya, ay nandito lang ako. Pero siyempre, hindi po natin control kung ano yung nasa loobin niya at nasa isip niya. Kaugnay nito, plano niya aniyang kausapin ang buong pamilya kaugnay sa nasabing issue. Samantala, kinumpirma din ni Nueva Ecija 2nd District Representative Joseph Vialago na mayroong ulat na nagtungo nga sa Canada si Azurin subalit biglaan ding bumalik ng bansa. Yung pong incident na to, it happened only a few days ago. And General Azurin voluntarily went to Canada and bigla po siyang bumalik ng bansa. And the Canadian government is trying to look into it, what happened. And Canadian Embassy will go back to our Philippine Embassy to relay what really happened in that incident. Ang DFA nakikipag-ugnayan na sa Canadian authorities para malaman ang totoong nangyari sa biglang pagpapauwi ni Azurin sa Pilipinas. Noong weekend, kumalat ang isang mensahe ng pag-alis sa bansa ni Azurin noong September 17 patungong Canada. Subalit 2 araw umano itong pinigil ng Canadian Immigration sa hindi malinaw na dahilan. Bago umano ito ipinadeport at dumating sa bansa noong September 21. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi umano bukal sa kalooban ng pagsusumite ng courtesy resignation ni Office of the Transportation Security Chief Maria O. Aplasca. Sa isang panayam, sinabi nito na nagbitiw lamang siya upang hindi maapektuhan ang pagpasa ng budget ng Department of Transportation. Tinuligsa rin nito ang umano'y naabutan niyang bulok na sistema sa airport security team na hinahayaang manatili sa pwesto ang mga tauhan kahit na nagawa na ng pagkakamali. Nanghihinayang din anya siya sa nasimulan nilang internal cleansing dahil naniniwala siyang malapit na nilang madiskubre ang punot dulo ng katiwalian sa paliparan. Umaasa ang pamunuan ng Bureau of Immigration na maipapasa na bilang isang ganap na batas ang Immigration Modernization Bill bilang bahagi ng priority measure ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Nakapaloob dito ang paggamit ng artificial intelligence sa mga paliparan kaya mababawasan na ang matagal na problema sa kapalpakan at korupsyon na nagbubunot ng iba't ibang problema sa Bureau of Immigration. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. So, within the year or early next year, hopefully we can have the new Immigration Modernization Law. Kasi ang batas natin ngayon sa immigration, 1940 pa. Earlier than the Declaration of Independence of the Philippines. Napag-iwanan na ang Pilipinas pagdating sa modernong teknolohiya na ginagamit sa mga paliparan. Bunsod nito, sari-saring problema ang lumilitaw gaya na lamang ng mga issue ng korupsyon, offloading ng mga pasahero at iba pa. Ngulit tiwala ang Bureau of Immigration na kaya pang humabol ng Pilipinas sa modernong sistemang ginagamit ng ibang bansa kung maisasabatas na ang Immigration Modernization Law. That's the ultimate objective natin. Mahabol natin ang technology being used by other countries. Kasi ngayon, manual pa tayo eh. Wala na tayo dyan eh. But we are step by step. We first have the advanced information, advanced passenger information, the passenger record, then we have the electronic gates, then we have the biometrics capturing technology. Yun na ang sunod. Layunin ng Immigration Modernization Law na mapabuti ang sistema sa paliparan, serbisyo, mga pasilidad at mabawasan ang korupsyon. Isa sa tinitignan ng Bureau of Immigration ay ang paggamit ng artificial intelligence gaya sa ibang bansa. Kapag automated processing na, wala ng kontak sa mga pasahero ang mga empleyado. Pagdating sa seguridad, gumagamit na sila ng biometric information na nakukuha sa mga pasahero dahil sa Advanced Passenger Information System.
Mula sa pagbili pa lamang daw ng ticket sa airline, malalaman na kung undesirable passenger ang isang tao. So hopefully itong mga first stages of the adapting the technology magawa natin before we can go to AI. In other countries, Singapore, Dubai, dadaan ka na lang ng isang, hindi mo nga alam na kinukunan ka na eh. Then, through the advanced passenger information that you gave, yun na ang basis nila to recognize yun na ikaw na pasahero, ikaw yung tao. Mababawasan din aniya ng hanggang 50% ang mga tauhang kakailanganin sa mga paliparan. Modernization will lessen the person-to-person contact ng pasahero at saka ng BI employee. It will also lessen the discretion ng immigration officer. Definitely, it will reduce the opportunity to commit graft or any abuse by the immigration officer. Sa ngayon ay may kinakausap ng technology provider ang Bureau of Immigration para sa advancement of border control services. Nasa third reading na sa mababang kapulungan ang naturang batas pero pending pa rin sa Senado. Umaasa ang Bureau of Immigration na bago matapos ang taon hanggang sa susunod na taon na maisa sa batas na ito. Ryan Lacanlale, UNTV, Luzon Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang formal na maghahain ng disqualification cases ang Commission on Elections o COMELEC sa Biyernes laban sa mga kandidato na nagsagawa ng premature campaigning. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ilang kaso ang ihahain ng COMELEC at magkakaroon ba ng desisyon bago ang halalan sa susunod na buwan? Magandang gabi, Monica. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 30 mga kasong diskwalifikasyon ang kanilang ihahain, Monica. At inaasahan natin, batay na rin sa pahayag ng COMELEC, hindi ito magkakaroon, Monica, ng desisyon o resolusyon, partikular ang COMELEC and Bank bago ang halalan. Dahil medyo matagal-tagal kasi ang proseso, Monica, pagka-disqualification case. Formal nang maghahain ng kasong diskwalifikasyon ang Commission on Elections o COMELEC sa kanilang Law Department sa Biyernes, September 29. Kaugnay ito sa mga paglabag ng mga kandidato sa pagbabawal ng premature o maagang pangangampanya. Ito ay labag sa Section 80 ng Omnibus Election Code o Batas Pambansa 881, ang Task Force kontra EPAL ang magsasampa ng reklamo. Kanina lamang sa NBank inapprove namin, binigyan namin ng authority yung mismong head ng task force na number 1, siya ang pumirma sa mismong complaint and or petition to disqualify. Number 1. Number 2, at sinabi rin namin na hindi lamang authorize ang mismong task force na mag-file ng complaints, kundi pati mag-file ng disqualification cases. Sa datos ng COMELEC as of September 27, mahigit 2,800 ang pinagpaliwanag o inisyuhan ng show cause order ng COMELEC na mga kandidato dahil sa premature campaigning. Nasa halos 200 ang posibleng masasampahan ng disqualification case. Paalala ng COMELEC na mabigat ang parusa sa premature campaigning. Kabilang na ang tuluyang pagkadiskwalipika sa pagboto at paghahawak ng anumang posisyon sa gobyerno kapag nahatulan ng korte. Ang premature campaigning kasi ay isang kasong kriminal. Kung ikaw ay na-file ng kasong election offense o kasong kriminal, pagkatapos ikaw ay na-convict dyan by final judgment, ito ay isang disqualification na may effect sa mga susunod pang pagtakbo mo. Babala ng COMELEC sa mga magtatangkang palusutan pa ang Omnibus Election Code na hindi dapat maliitin ang paghihigpit nila laban sa mga katiwalian o paglabag patungkol sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa susunod na buwan. Monica, paliwanag nga ng COMELEC itong disqualification case kasi, Monica, medyo yung sinasabi nilang prescription period kung saan pwede mong isampa nasa 3 taon. Ibig sabihin kung nakumit mo ngayon ang isang krimen na may kinalaman o paglabag na may kinalaman sa premature campaigning, ay maaari pa itong isasampa ng Commission on Elections o sino mang interested party
sa loob ng 3 taon. Kaya ang paalala nga ng COMELEC ay sana ang ating mga kababayan ay huwag na nilang tangkain pa. Tiyak na sila ay hindi makakatakbo ang habang buhay na ito kapag sila ay napatutunayan, lalo na ng ating korte. At pagkatapos nga nitong mga disqualification case, Monica, na may kinalaman sa premature campaigning, ay susunod naman ng COMELEC ang paghahain naman ng kaso, disqualification, na may kinalaman naman dito sa vote buying o pamimili, reklamo ng mga pamimili ng boto bago pa ang nakatakdang halalan sa Oktubre at 30. Yan ang ating balita. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Caloocan City. Mapakikinggan na sa lahat ng digital streaming platforms ang Awiting Dreams and Memories ng isa sa bagong discovery ng 107.5 Wish FM na si Ellie Poliver. Ito ay isang awitin na inaalay para sa hinihintay at inaasam-asam na pag-ibig. Ito ang balita ni Gladys Tuwag. Isa ka sa mga taong patuloy na umaasa at nangangarap na makahanap ng the one upang magkaroon ng pagkakataong maipakita at maramdaman kung papaano magmahal. Paniguradong makaka-relate ka sa Awiting Dreams and Memories ni Ellie Poliver. Ayon kay Ellie, naisulat niya ito sa mga panahong naghihintay pa lamang siya at nangangarap na dumating na ang taong kanyang mamahalin at mamahalin siya pabalik. At ngayong araw nga, available na sa lahat ng digital streaming platforms ang Awiting Dreams and Memories sa tulong ng KDR Music House at Wish 107.5. Kung ano man nararamdaman ko ngayon, hindi ko masabi ng buo. Pero ito pinapakita ko naman na sobrang saya ko. Sobrang grateful ako sa mga tao na nasa paligid ko, sa mga sumusuporta palagi sa akin, naniniwala sa akin. Looking forward na maraming akong kanta na maipaparinig. Ayun ang gusto kong mangyari dahil I love writing. I love sharing na ng mga aking mga experiences, mga messages. Gusto ko i-share lahat yan. Ito ang kanyang unang sariling komposisyon na nabigyan ng pagkakataong maiparinig sa lahat. Kaya ganun na lamang ang kanyang tuwa at pasasalamat. Dahil sa tiwalang ibinigay sa kanya ng KDR Music House at Wish 107.5. Ayon kay Ellie, nang tumugtog siya sa Uncharted ng Wish 107.5, ang nais niya lamang ay maibahagi ang kanyang musika. At hindi niya inaasahang ito pala ang magbubukas sa kanya ng oportunidad para makilala siya ng KDR Music House at mabigyan ng pagkakataon na ma-release ang kanyang awitin sa lahat ng digital streaming platforms. I think nung naipasa ko siya sa KDR, doon ako naging mas na this is it. Ito na yung pagkakataon para maibahagi ko sa buong mundo yung kantang ito. Sa Wish 107.5 and KDR, thank you for the opportunity dahil nandito ako, and sobrang this is an honor na maging parte ng KDR and Wish 107.5. Privilege ko na to habang buhay ko nakatatak sa aking puso. Kaya gaya ng pamagat ng kanyang Awiting Dreams and Memories, ang bihirang pagkakataong ito ay naging daan upang unti-unting maabot ang kanyang dreams. At isa ito sa mga memories na kailanman ay hindi niya makakalimutan. Umaasa si Ellie na marami pang aspiring OPM artist ang mabigyan din ng oportunidad upang ibahagi ang kanilang kwento sa pamamagitan ng musika. Kaya ang kanyang payo sa aking mga kapwa musiko, artist, or whatever you want, kung ano man yung ginagawa nyo, kung anong craft man yan, just do whatever you want, just share it, just show them kung ano ba yung gusto nyong express, ano bang gusto nyong pakita sa buong mundo, dahil kailangan nila makita yan at huwag kayong matakot. Be confident and be happy whatever you were doing. Abangan naman ang official digital release ng Awiting Bakasyon Grande ng reggae band na Ya Blessed. Isang feel-good vibe na dedicated sa mga kapwa nating Pilipino na very hardworking. Samahan mo kung
Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, alam nyo ba na ngayon po ay National Crush Day? Kaya binabati ko po kayong lahat ng Happy National Crush Day. At dahil araw ng mga may crush ngayon, tungkol dyan ang ating trivia. Alam nyo ba na nagkakaroon ng adrenaline rush ang isang tao kapag nakikita niya ang crush niya? Ibig sabihin, bumibilis ang tibok ng puso at nerbiyos ng isang tao kapag nasisilayan niya ang kanyang crush. Alam nyo rin ba na karamihan daw ng lalaki nagkaka-crush batay sa physical na anyo? Habang ang mga babae naman nakafocus sa emotional connection. Sinasabi rin na mas natatandaan natin ang ating mga first crush kahit tayo ay matanda na. Isang memorable experience, ika nga nila. Mas marami daw na crushes ang nauuwi naman sa friend zone at hindi nag-e-evolve bilang romantic relationship. At alam nyo rin ba, on average, ang pagkakaroon ng crush sa isang tao tumatagal daw po ng 4 na buwan. Pero syempre, depende pa rin yan sa bawat tao. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Mon! Kilala mo ba? Kilala mo ba yung first crush mo? Kilala mo pa? Naman. Naalala mo pa, Mon? Oo. Malinaw pa sa aking isip. Vivid pa. Ano siya? Classmate mo? Huwag ka naman masyado magtanong. Basta... kaya mo, vivid eh. Malinaw na malinaw eh. Pero maganda yung huling trivia ko, no? Yung huling parte. Karamihan daw ng mga crushes pala, tumatagal ng 4 na buwan. 4 na buwan. At tumagal ba ng 4 na buwan? Oo, pero yung sa akin, tingin ko hindi na crush eh. Kasi mahigit 1 taon na, so love na siguro yung... Taga saan ba siya? Basta dyan lang, sa tabi. Yun ang gusto ko malaman, alam ba niya, Mon, na crush mo siya? Bakit ako nasala ngayon? Siyempre, ikaw nag-trivia sa amin eh. Oo, di ikaw. Bawat linya kasi parang ninanamnam namin yung trivia mo. Doon kami nagbabatay ng tanong eh. Diba? Hindi, ayoko sana i-trivia to eh. Dapat yung ikaw, nung... Monica, alam naman nun. Pero ano lang, open secret, gano'n. Okay. Anong taong ka nito mo nung nagka-crush ka? Anong taon nga? Ilang taon grade school ka ba nito? Paano ba? Hindi, wala na yun, syempre. Matagal na yun eh. Hindi nga, nagka-crush ka, grade school ka, gano'n. Oo. Anong unang naramdaman mo doon sa yung... Totoo yung na-research ko eh. May adrenaline rush. Bumibilis yung tibok ng puso. Tapos tama yung kahit bahay pa lang makita mo masaya ka na. Wow. Bahay ng taon. Oo, bahay kahit pa hindi lang. siya. Ako kasi sinusubukan ko alalahanin. Hindi ko talaga maalala yung first crush. Ikaw ba naalala mo? Naman. Naalala ko rin. Bakit ako hindi ko maalala? Nanonood ng asawa ko eh. Crush lang naman. Oo. Happy crush lang naman yun. Pero masarap kasing balikan yung mga ganyang mga panahon. Bata pa. Wala talagang Monica, tsaka normal naman kasi. Oo naman. Walang mali siya, no? Ang maganda anong araw, walang mali siya. Bukas nga, itigil muna natin yung About Love. Mag-shift muna ako ng ibang trivia, no? Bukas. Inumpisahan mo kasi. Ayan. Oo nga. Pero maraming makaka-relate kasing mga kasambahay natin dahil lahat naman tayo dumaan sa. Oo. Di ba ang crush paghanga yun? Oo, paghanga. Sinahanga mo siya. Sabi nga sa mga lalaki, yung physical nung babae ang nakikita niya, di ba? Maganda ilong, ganda na mata. Doon ka nakakaroon ng onting, di ba? Ayan. Happy National Crush Day ba ngayon? Yes. Happy National Crush Day sa ating mga kasambahay. Ito na tayo. Salamat po na. Mon. Saka na kasi ikaw na gano'n, nag-umpisa niyan eh. Natin bukas. Ito na po tayo sa ating mga komentaryo ng ating mga kausi. Hinggil po sa ayuda sa sari-sari stores na nagbebenta po ng bigas. Sabi po ni Alexander Monte, sana tinatanong kung nakailang sako sila
naubos. Baka naman isang sako lang tapos kukuha ng ayuda ng 15,000. Wag naman ganun. 15,000 bang ayuda? Tama ba? 15,000? Ang binibigay, hindi ko rin masyado alam yung eksakto eh. 15,000 paano yung paraan, ano eh? 15,000. Paano nila nalalaman kung Mamomonitor, tama. Oo. Kaya alam ko naman talagang tinitingnan nila mabuti yung mga papel. Alam ko mabusisi. Oo. Sa bagay, Oo, yung kanilang pagbibigay ng ayuda. Kaya medyo natatagalan. Correct. Sabi Inventaryo. naman ni, anong pangalan nito? Sinong nagkomento? Hinggil sa usapin sa ano yan? Motorcycle Academy, no? Oo, pero hindi natin mabasa yung pangalan. Pakitaas. Ayan. Sabi ni Nestor Linggo, kahit patambakan nyo pa ng academy training, mga ganyan pa rin asal na mga yan sa kalye, walang disiplina, di ko naman nilalahat. Hindi naman po lahat. Iba talaga pag nakapag-aral talaga ng tamang paraan ng pagmamaneho. Ako naniniwala. Alam nila yan. Kasi siyempre, ikaw man, ayaw mo ng disgrasya at ayaw mo rin makadisgrasya ka, di ba? Kasi malaking gastos yan eh, di ba? Naniniwala ko, proper education is a good start para maayos yung ating. Pero syempre, hindi agad-agad yan. Siguro it will take months or years even, pero it's a good start. Sa buhay ng tao kasi nakasalalay. At narito naman po ang ating mga kausero ngayong gabi na shoutout na tayo, si Atienza Annabel Atienza, may ganun pala, si Albert Saligo at si, Mikiti TV 56. Salamat din po sa pagsubaybay kay Aaron Piñera, Percival Ramento at Artemio Soratos. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso 5 at 17 na nagsasabi, "Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.